everyone! Good evening, I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, bagong reyna ng Miss Universe Philippines. Diyos ko, maloka-loka ako guys. Naloka ako ng boggang-boga, as in, Diyos ko Lord. Grabe ha, naloka ako sa'yo Atisa. So maganda yun mga nangyari at thanks God kasi nag-align nga ang Miss Universe kay Atisa Manalo. Pero Diyos ko naman, tumaas yung BP ko kanina, naloloka ako. Ay nako, Diyos ko Lord. Sobrang grabe yung excitement sa competition na to. Bukas na ako magbibigay ng bonggang-bonggang reaction pero gusto ko lang ikwento sa inyo. Talagang grabe yung nervyos ko, yung kaba ko. Maganda yung top 6. Diyos ko, pumasok lahat ng mga ng mga bonggang-bonggang front runner plus nadagdagan ng Cebu na sobrang, oh my gosh, naloka ako. Alam nyo guys, sa totoo lang, doon pa lang sa top 24, ang ganda ng tawagan. Grabe, kinabahan na ako doon dahil syempre yung mga nasa listahan ko, pero in fairness ha, from 20 sa mga napili ko, 18 ang pasok. Tapos ito ang pinakabongga sa top 10, 'di ba? Top 12 yung tinawag. Yung 11 ko, pasok yung 11, isa lang ang wala. Pero yung from 9 to 10 to 1, complete sila nandoon. Talagang bongga. So sa top 12 isa lang kasi si Quirino. Pero ito yung 6, ayun, medyo nabago na kasi nawala na sila Pasay, nawala na sila Bohol, na hindi ko alam kung ikatutuwa ko ba o malulungkot ako. So doon sa 6, in fairness, pumasok sa akin si tatlo ang pumasok kasi si Sinuluan Laguna, actually gusto ko naman iplano doon na ilagay lahat ng front runner. Kaya lang, talagang sinabog ko na sila. By the way, ang number 1 at masasabi natin na first runner-up kasi si Winwin, oo, tapos si Atisa. So, ay nako, thank you Lord. Alam nyo ba kanina guys, sa totoo lang, sobrang kinabahan ako kay Atisa Manalo. As in, yung nadapa siya, yung lumabas siya na sabi ko, ay nakaping talaga. Akala ko kasi magbublue kasi si Atisa, pero nakaping siya. But, panalo yung gown. Sobrang winner. Nakalimutan ko pala sa Binibining Pilipinas, nakapink pala si Atisa Manalo nung nanalo siya ng Binibining Pilipinas. So, ibig sabihin, lucky color ni Atisa talaga ang pink. O, di ba? Kaya pala, nagtataka ako, bakit pink? Di ba dapat blue? So, yun. Ganun talaga yun nasa isip ko. Bakit pink ang sinasabi nila maggagaw ng pink si Atisa? Blue. So, yun. So, tapos naka-pink din si Winwin. So, hindi gumamit ng lucky color si Winwin na color green. So, in fairness naman, ang ganda nung laban. Grabe si Chelsea, no? Ay talagang grabe yung red lipstick niya. So, dikdikan. But ito talagang pinakanaloka ko kay Atisa. Yung lumabas siya nung naka-evening gown, ay nako, nagdapaan lola mo. As in, kasi di ba may sumalubong sa kanyang cameraman, tapos parang feeling ko doon na yung gown niya. Sabi ko, naloka ako doon. Sobrang naloka talaga ako doon. Nanghina ako doon kasi parang hindi ko alam kung paano siya mananalo. Pero yung pagtayo ni Atisa, sobrang talagang ang power nung dating talagang plus yung tumalikod siya ng gano'n. Diyos ko Lord, naloka talaga ako ng bonggang-bongga. Kasi parang sabi ko, my gosh, this is it. Ito yung hinahanap na kong momento kay Atisa. Kasi diba, ayaw ko sino ba yung kausap ko kanina. Ang dapat kasi yung bawat moment ibigay ni Atisa. At ginawa nga niya yun. And then, panalo talaga. Lalo na yung tumalikod siya tapos biglang humarap. My gosh, winner. Ang nakasira lang talaga dun yung pagkadapa niya. So sabi ko, ano ba? Papasok ba to sa top 6? Kaya yung pumasok siya sa top 6, Diyos ko Lord, nagtatalon ako sa tuwa kasi huli pa siyang tinawag. Kasi expect ko pwedeng si Bohol, pwedeng si Iligan. Ang ganda din kasi nung gown ni Iligan. Kaya na medyo nahirapan. Tapos yung kay maganda din naman yung execute ni Laguna. Kaya lang,
hindi ganun kabongga yung gown niya. Bongga talaga yung gown ni Atisa. Kaya yun nakalusot siya sa top 6. Talagang sabi ko sa'yo, tumbling talaga ako dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi feeling ko sobrang parang nawalan na ako ng pag-asa. But yung performance niya, very strong at power din yung ibinigay niyang performance kahit sumakit na siguro yung paa niya. Sige lang, talagang project yung lola mo. Pero in fairness talaga doon, natuwa talaga ako kay Atisa. Kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Kasi yun yung kailangan niyang gawin. Katulad nung nangyari sa kanya sa Cosmo na parang talagang bumaksak talaga yung mundo niya. Pero ibinangon to ni Atisa ng bonggang-bongga, di ba? So yung pagkasali niya uli dito sa Miss Universe Philippines, kaya sabi ko, Diyos ko Lord, sa kakaloka. Tapos eto na, syempre Q&A ng top 6, di ba? So sabi ko, shock, ang galing sumagot ni Sultan Kudarat. Tapos si Sinuluan Laguna, parang maalat champ si Sup-Sup na. Tapos naloka ako kay Winwin kasi parang yung sagot niya, soso lang. Tapos naloka ako dito kay kay Taguig na parang ano yung sinagot niya? And then pagdating kay Cebu City, my gosh, kinabahan ako kay Cebu City kasi ang galing ng sagutan ni Cebu. Talagang plakado talaga at my gosh, sabi ko nakakawindang si Cebu kung paano niya i-deliver yung mga sasabihin niya. Pero yung sumagot si Atisa Manalo, oh my gosh, sabi ko, eto na yun. Saya. Tapos, ang ganda nung nabunot ni Atisa. Yung nabunot ni Atisa, sabi ko, my gosh, ang winner. Sobrang panalo talaga. Dahil, ang sagot niya, yung tanong sa kanya, paano ka magiging example being a leader? Ang sabi niya, kung saan ka kanina lang nadapa ako. Pero bumangon ako at sa buhay ko, my God, sabi ko, eto na yun. Sabi ko nga siguro mas bongga to kung ang ending niya, that is the example of being a good leader. Yung talagang hindi ka magpapatalo sa mga pagsubok at kung saan ka nadapa talaga, doon ka talaga bumangon. Siguro kung ganun pa, wala na, papalakpak na talaga. So, sinamahan niyo pa ng lola niya. Kaya sabi ko, hala, nakakaloka. So, yun. So, windang ako. And then, ayun, tumaas yung BP ko kasi sa kakaisip ko talaga, Diyos ko, baka mapunta pa to kay Cebu City kasi parang feeling ko yung laro ni Atisa may palpak pa rin talaga yung ganon. Pero sabi ko, mukhang nakakaloka. Pero eto guys, ang maganda, Diyos ko, wala silang tawag isa-isa as in talagang tatawagin na kung sino yung winner. At yun, ang tinawag nila si Atisa Manalo. Yes! Kaya Diyos ko, talagang sinabunutan ko yung sarili ko at nagtatalon ako sa tuwa. Actually, hindi ko siya pinanood muna. Pinanood ko na lang yung, parang kasi kinalma ko yung sarili ko guys, nag 170 over 80 ako. So, natakot ako kasi parang ang taas. Tapos, kinalma ko, pinatay ko yung TV. Tapos, ayun, hinayaan ko muna na ma-relax ako. Tapos yung BP ako hanggang sa bumaba na siya, hanggang sa bumalik na siya, nag-normalize na siya ng 130. Kaya sabi ko, ay, okay na uli. So, saka ko siya pinanood. Sabi ko, papanoorin ko na lang kapag in-announce na nila si Atisa yung mananalo. Pero kung nakuwanan ko yun na reaction, Diyos ko guys, baka mas maloka pa ako. Kaya lang kasi kailangan kontrolin talaga yung sarili ko kasi hindi talaga okay yung nangyayari. Pero masaya ako kasi nga, di ba, finally nakuha na ni Atisa Manalo yung hinahangad at natupad yung lahat ng pangarap ng mga bakla na ilaban siya sa Miss Universe. Tapos ang ganda pa, no, yung pagkatawag sa kanya, niyakap siya ni Cebu, niyakap siya ng lahat, niyakap siya ng mga sister niya at parang lahat masaya dahil tagumpay ang isang Atisa Manalo. Alam mo yon na parang, ay nako, naloka talaga ako. Sobra.
So, ayun, finally, the new Miss Universe Philippines is Atisa Manalo. Pero eto guys, meron akong good news sa inyo. Kasi after no, nagbigay pa ng awarding at ang naging Miss Eco, ang panlaban natin sa ang panlaban natin sa Eco, Diyos ko, si Cebu City. Sa galing ni Cebu City magsalita, my gosh, parang feeling ko, yes, tama na dun siya talaga ilagay sa Eco. Tapos, si Sultan Kudarat ang ilalaban natin sa sa Miss hindi ko lang alam bakit naging pangalawa na yung Miss Eco sa universe, then Eco na siya. So ang Miss Eco ay ilalaban ang Miss Cosmo pala, Eco and Cosmo. Ang Miss Cosmo natin ilalaban natin si Sultan Kudarat. And then, ang Miss Supranational, ang ilalaban natin ay si Taguig. O, di ba? So, Sultan Kudarat, Taguig, at saka si, di ba, si Sultan Kudarat, dito din sa Thailand gagawin yung Eco. Kaya sabi ko, ang Cosmo. Kaya sabi ko, bongga. O, di ba? So, laban yan. And then, si Taguig naman, ilalaban natin sa supranational sa susunod na taon. Kaya okay din yan. Kasi, parang feeling ko carry naman niya. Pero dapat talaga trabahuhin to ni Taguig. Oo, kasi may kulang sa kanya yung And then, plus, ayun nga, yung sa ating Miss Eco, ayun si Cebu, at magaling naman si Cebu. Tapos, ayun, first runner-up si Winwin. So, tama nga yung hula ko na I think si Winwin ang magpe-first runner-up dito sa Miss Universe Philippines. And then, ayun, si Sinuluan Laguna ang nag-second runner-up. So, yon. Pero hindi natin alam, mali mo si Sinuluan Laguna biglang pumunta ng Miss Grand, di ba? At dito pa rin siya sa Thailand lumaban. Oh, di ba? Kaya hindi natin alam kung ano yung mga pwede pang mangyari. So, pwede itong talagang hintay lang tayo konti. At ayun, salamat naman sa Diyos at nakuha na ni Atisa ang corona. And I think win-win. Congratulations kay Winwin kasi magaling din talaga si Winwin at nakita naman natin na inilaban naman niya sa abot ng kanyang makakaya. Pero syempre si Winwin, mananatili siyang Reyna Hispano-Americana ng ating bansa at sa puso natin mga Pinoy. Hindi naman malaking kakulangan o kabawasan kay Winwin kung hindi siya nanalo, di ba? So, ang akin, sana ito sa mga nambabash kay Winwin acknowledge natin yung tinry ni Winwin na maging isang Miss Universe Philippines. Pero syempre hanggang doon lang talaga at ayun, at least nasubukan niya. So walang regret, di ba? But she is Reyna Hispano-Americana ever natin, di ba? And then suportahan natin ang magiging laban syempre ni Atisa Manalo dito sa Bangkok, Thailand. And finally, matutupad ang pangarap kong makita siya in person dito. At plus, ayun nga, isa pa sa mga kinatutuwa ko na grabe ang mangyayari ngayon sa Miss Universe. So, sana lang talaga mag-align kay Atisa ang lahat. And then, masaya ako, masaya tayong lahat. Tapos, dream come true to. At last, na-break na rin ang binibining Pilipinas ay pwedeng manalo sa Miss Universe. At ang naka-break nun, kauna-unahan sa lahat ay si Atisa Manalo. Di ba? So, yon. So, dating binibining Pilipinas International now to become ang next Miss Universe. Di ba? Charot. So, wag na muna tayo doon. So, syempre, kailangan itong paghandaan ng maigi ni Atisa Manalo. Especially, kailangan niya talagang pag-igihan yung mga plano niya. Lalo na yung mga gown na susuotin niya, utang na loob. Ayoko talaga kay Atisa yung may mga tela-tela, yung may mga mahabang mga eksena dyan kasi doon nga ako natatakot sa kanya. Baka madapa siya kasi lagi siyang ganyan, di ba? So, yun. But, sabing gan. Pero alam nyo guys, sa totoo lang kung iisipin mo, connect lahat Kung hindi siya nadapa,
hindi niya masasagot na maayos yung question. Sa totoo lang, nag-connect yun. Kung hindi siya nadapa doon kanina, hindi masasagot ni Atisa na maayos yung question niya dito sa final question. Kaya kung iisipin mo, nag-connect talaga. Kailangan mangyari yon para mapunta at maibigay sa kanya yung best answer, yung question na yon, at makuha niya yung best answer. So, isipin ninyo guys, grabe mag-align talaga. So, akala ko kanina, lumalayo na yung corona sa kanya, ayun pala, nag-a-align talaga sa kanya ng bonggang-bongga, di ba? So, yon. And then, congratulations din sa mga bago nating reyna sa Miss Cosmo. At ayan nga, si Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. And then, of course, si Sinuluan Laguna. Hindi man siya nakakuha ng pwesto, pero abangan natin kung ano ang next sa kanya. And then, of course, si Winwin na naging first runner-up. Congratulations. And then, of course, syempre si Taguig, di ba, Katrina Ligado, ayun naman daw talaga yung gusto ni Katrina Ligado, yung maging supranational. And kahit noon pa, sinabi niya, hindi universe ang hinahabol niya dyan, supranational. Oo, hindi ko lang masabi sa inyo, pero yun talaga yung gusto. At yun ang ibinigay sa kanya. And then, ayun sa Iko, I think kaya natin mag-back to back. Suportahan natin si Doc Gabi, di ba? So yun, so congratulations sa lahat ng nanalo and congratulations sa atin lahat. Bukas abangan ninyo ang reaction video ko dito sa Miss Universe Philippines and then of course yung live natin. Kasi syempre may pa-live pa tayo ng bonggang-bongga. So maraming salamat guys. Syempre sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. So mabuhay tayong mga Pilipino. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.